Ito na, ang House of Representatives. Sabi ni Speaker Romualdez na mag-imbestiga daw sila tungkol dun sa mga di umano sangkot sa mga katiwalian. Sabi nga ni Senador Panfilo Lacson, meron daw po nga 67 na mga company na pag-aari daw po ng mga di umano ng mga kongresista. At siyempre, sila po kumukuha ng kontrata dun sa mga proyekto ng gobyerno. At ito po ay labag daw po ito sa batas. Kaya pakinggan po natin itong speech ni Speaker kung ano yung gagawin ng House. Mr. Speaker, pasok! Following the President's lead, this is indeed a historic first. Because transparency is not just a value, it is a weapon. Talaga kayang transparency yan? We will allow the participation of watchdogs in all budget deliberations. From Talaga? committee to the plenary. Hindi lang natin bubuksan ng Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. Wow. Bakit ngayon lang yan? Ibig sabihin ba ang House of Representatives ngayon transparent na sila? Bakit ngayon lang yan? Kung saan ilang taon na lang matatapos na ang 6 years na termino ni Pangulong BBM. Yung skandalo nga dun sa BICAM, yung maraming blanco, hindi pa nga na-resolve yon, di ba? Bakit ngayon nyo lang naisipan na magiging bukas ang inyong gagawing investigasyon ba yan? Ayan, mamaya, meron pa tayong ibang idugtong. Isa pa, kung ganyan na gusto nyo ng transparent, di ba? Na alam ng lahat, di ba? Sabi nyo, malalaman sa social media, sa mga television, radio, at kung ano pa dyan, mga pahayagan. Kung gusto nyo pala ng transparent, ay di yung matagal nang sinisigaw ng taong bayan na open the book, di dapat open the book kayo. Para malaman natin kung yung mga budget bawat kongresista, malalaman natin kung saan nila ginastos. Malamang maraming mga kongresista dyan na mayroon ding mga confidential fund. Para malaman natin kung saan nila ginastos yung mga pera ng bayan na naka-allocate para sa kanilang mga distrito. We will strengthen our oversight functions and conduct mid-year performance reviews of all agencies. Baka puro salita lang yan. We heard the President's SONA and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern. Bakit ngayon mo lang sasabihin niya na as Speaker kailangang mag-imbestiga ka rin. Mag-imbestiga ka. Meron kang concern. And I accept this challenge, not with defensiveness, but with determination. Sana nga. This is why the House of Representatives will launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. Paano yan? We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will propose legislation that requires... Ang tanong dyan, sino ang mag-imbestiga?
Baka naman kayo-kayo rin lang yung mag-imbestiga dyan. Ika nga nila baka gisahin tayo sa sarili nating mantika. Ha? Sabi pa naman ni Mayor Magalong na dapat hindi yung taga-house ang mag-imbestiga, dapat kukuha sila ng mga individual na mag-imbestiga diyan sa katiwalian sa budget. 'Di ba? Sabi nga niya Mayor Magalong, handa siya na manguna sa gagawing investigasyon, wag lang yung taga-house ang mag-imbestiga sa mga sarili nila. Real-time public reporting of project progress, fund use, mandatory performance standards for contractors and agencies, and a national infrastructure audit framework to prevent the misuse of funds. The House will take the lead in building strong public accountability mechanisms because our good governance is our duty, not our defense. Talaga lang marami nga binubunyag si Mayor Magalong at yung mga pagbubunyag niya kini-question pa nung ibang mga membro ng House na wala daw ebidensya. Sabi 'di ba, sabi ni Mayor Magalong na bawat magsalita siya, meron siyang kaakibat na mga nagpapatunay. At yung gagawin ng House ngayon na mag-imbestiga sila, dapat na meron talagang managot diyan. Baka naman wala tayong makitang managot diyan na mga kasabwat diyan sa mga proyekto na yan na merong mga anomalya. Tandaan natin na ang flood, lalong-lalo na dyan sa flood control na merong 5,500 na flood control project. Pero wala man lang tayong kahit isa na naririnig na merong ginagawang flood control project. Ito nga nangyaring baha nga sa Maynila ang pinagbintangan ito daw Dolomite at saka yung MRT 7 ba yun? So, kailangan meron talagang managot dyan at saka imbestigahan din yung 67 company na pag-aari di umano ng mga congressman. Saka tama yan tama yan na magiging transparent kayo para hindi kayo pagdudahan. Kasi yung sa vice cam, bakit hindi nyo transparent yun na maraming blanco, buti na lang merong nakakasilip at naisampa na yan dun sa Supreme Court. Kaya lang hanggang ngayon wala pang balita kung ano ng resulta. Sana ayusin natin yan kasi 'di ba ang laki na ng utang ng Pilipinas. Tapos para sa akin na wala tayong naririnig na may mga proyekto. Although maraming sinasabi na maraming proyekto pero sila lang namang nakakaalam. 'Di ba? Kaya pag nag-imbestiga kayo, baka naman yung investigasyon na yan abutin pa yan ng 2028, wala pang makikitang mananagot. Kanina narinig ko dun sa Senado, merong pinangalanan kanina ng isang senador na about dun sa tulay dun sa Isabela ba yun? Na pinangalanan, dalawang tao ang pinangalanan, nasabi nila taga DPWH yun. Ayan, sana seryoso po ang ating HOR. May tawag dyan sa mga
mga kababayan natin hindi whore ang tawag nila dyan kundi lulong at lalay. Ayan, para hindi kayo matawag na lulong at lalay, iayusin nyo dyan sa kailangan ang mag-imbestiga dyan sa mga katiwalian, sa mga proyekto, tagalabas, hindi taga dyan sa Senado, sa Kongreso. Para hindi tayo masabihan ng ginigisan nyo lang yung mga taong bayan sa sarili nilang mantika. Okay guys, ayan, abangan natin yung kanilang investigasyon kung ano mangyari. Tandaan natin yung sinabi ni Speaker na sila po ay transparent. At maraming salamat at ingat po kayo palagi. God bless po sa ating lahat. Ingat. Bye-bye.